Panayam kay Comelec Chairman George Garcia, at ito po ay may kinalaman sa barangay at SK election. Para malaman natin, pakinggan at panoorin natin tong panayam kay Comelec Chairman George Garcia. Hello! Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapobre. So ngayon po ay araw ng Martes. Welcome back sa ating munting channel at welcome back sa ating talakayan. So wag na nating patagalin to mga kapobre. Kaninang umaga po sa programang Ted Pailon at DJ Chacha sa TV5 ay may panayam kay Comelec Chairman George Garcia, at ito po ay may kinalaman sa barangay at SK election. So para malaman natin, pakinggan at panoorin natin tong panayam kay Comelec Chairman George Garcia. Here we go mga kapobre. Magandang umaga po, Ma'am Ruth at Sir Ted, sa ating po mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo. Chairman, unahin ko na lang muna itong usapin sa barangay at SK elections, kasi lahat tayo hinihintay natin kung anong gagawing action dito ng Pangulo doon sa panukala na ma-postpone ito at ma-extend yung term limits. Pero sa bahagi niyo po ba, kung i-veto man ito or mag-lapse into law, ano po ang mga paghahanda ngayon ng Comelec just in case, no? Kamusta po ang preparations? Ma'am Ruth, tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanda ng komisyon sapagkat napakahirap po ipagbakasakali dahil nga po sa nung nakaraang linggo pa lamang ito na itaas sa opisina ng ating Pangulo, ng ating Kongreso, and therefore naghihintay po ng aksyon ng ating Pangulo. At kung sakali pong ito'y mapirmahan ng ating Pangulo, maaari pong maging batas, pero wala rin pong makakapigil sa isang registered voter na mag-question ito sa kataas-taasang hukuman. Mahirap po na sa bandang huli kami po ang malalagay sa alanganin at yung eleksyon natin baka po kasi magtuloy dahil po sa mga pangyayaring yan. May posibilidad din, halimbawa, Ma'am Ruth, na biglang ma-veto ito ng ating Pangulo, yung panukalang batas, and therefore magputuloy-tuloy po ang halalan natin sa December 1. Kung kaya po lahat na ng paghahanda ay tinuloy na rin namin kung bakit naman meron tayo sa August 1 to 10 na registration of voters. Minarapat po namin mag-schedule ng registration of voters, Ma'am Ruth, sapagkat kung hindi po tayo magkakaroon ng ganon, wala po tayong boboto na 15 to 17 years old para sa mga kabataan, sa sangguniang kabataan. Pero doon po sa panawagan na huwag sanang i-postpone, may mga ganyan na halimbawa yung NAMFREL and ilang election lawyers. At ano pong masasabi nyo? Kasi yung iba sinasabi huwag na nating i-move kasi against yung baka maglalagay ng duda sa electoral process itself or yung karapatan po ng mga tao na makaboto. Sa panig po ng Comelec, ano po ang posisyon nyo tungkol dyan? Sinabi po natin sa ating pumbilang sagot sa palasyo na handa naman po ang inyong Commission on Elections, subalit ito po kasi isang political question na hindi namin pwedeng pakialman. Ito'y desisyon ng lehislatura at saka ng ehekutibo, and therefore gagalang natin kung ano po yung kanila magiging pinal na sasabihin sa bagay na yan. Of course, katulad ng aking binabanggit, wala rin makakapigil sa kahit na sino na pumunta sa Korte Suprema upang ito ay questionin. Ang kaibahan po nito nung nakaraang postponement, ito po kasi nga batas na ito ay nag-fix ng termino ng barangay at SK na dati-rati 3 taon, ngayon po ay 4 na taon ang ginagawa at subject to 1 re-election ang barangay na kung saan therefore 4 plus 4 magiging 8. Doon naman po sa sangguniang kabataan, kahit na 4 na taon lumalabas hanggang isa lamang na termino ang binibigay sa kanila. So yun po, sinabi ng Comelec Chairman na handa po sila kahit anumang oras kung tuloy man o anong mangyari sa barangay at SK election. Kaya nga nagpa-schedule na sila ng voters registration sa August 1 to 10, at sinabi rin niya na kung pipirmahan man to ng Pangulo ay kahit sino mang registered voter pwedeng mag-question dyan sa Korte Suprema. At sinabi rin niya na may pagkakaiba po ang bill na ito doon sa dineclare na unconstitutional
sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, yung pinuspon noong 2022 na barangay at SK election is dineclare na unconstitutional kasi yun po ay postponement. Pero magkaiba po ang bill na to, yung term setting bill, sabi ng COMELEC Chairman ay pagpe-fix daw ng termino ang bill na to. So magkaiba po. So ayan na natin ang korte ang magdesisyon yan. So hanggang ngayon inintay pa rin natin ang pati ang COMELEC naghihintay pa rin sa desisyon ng Pangulo kung ano na ang magiging desisyon. So abang-abang ulit tayo mga kapobre. One of this day i-announce na yan kasi nga July 28 magsusuna na ang Pangulo at mag-u-open na ang 28th Congress. So hanggang dito na lang mga kapobre, yan lang po aking gustong ipabatid sa inyo, yung panayam kanina kay COMELEC Chairman George Garcia sa programa ni Ted Pailon at DJ Chacha. Magandang gabi at God bless. I love you all. Babush.